Welcome sa ating morning revival preview. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 13, day 6. Amen. So, Saturday, magbasa na tayo. Romans 8:29. Because those whom he foreknew, he also predestinated to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers. So, bigyan natin ng pansin dito yung salitang predestinated to be conformed to the image of His Son. So yung image of His Son dito, binanggit sa atin, ay yung firstborn Son. So, tayong lahat ay mga itinalaga upang maiwangis sa panganay na anak ng Diyos. So yan yung direksyon natin ngayon. At dyan tayo pupunta. So sa ayaw niyo at sa gusto, basta kayo ay isang believer, ang inyong direksyon ay ang maiwangis sa panganay na anak ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang kanyang anyo ay magiging anyo natin. Kung ano siya, sa buhay at kalikasan, yun din ang makakatulad natin. Amen. So Hebrews 2:10-11, it was fitting for him in leading many sons into glory. For both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one. For which cause he has not ashamed to call them brothers. Amen. So, dito, binabanggit na hindi nahiya ang Panginoon na tawagin tayo mga brothers. Pag sinabi mong brothers, magkakapatid. At yan ay isang pagpapatunay na siya ang panganay nating kapatid. At tayo ang kanya marami mga kapatid. Kaya medyo konti ang tumatawag sa Panginoong Jesus ng brother Jesus. Okay lang yan. No? Bagamat siya ay Panginoong Jesus, brother din natin siya. At siya mismo tinawag niya tayong mga kapatid. Hindi niya tayo kinahiya. Amen. God does not intend that we lose our humanity. On the contrary, we will bear our humanity for eternity. But our humanity in eternity will not be natural. It will be resurrected, glorified, and uplifted. This is proved by the contrast between the natural body and the spiritual body. The resurrection body in 1 Corinthians 15. Today, our physical body is like a seed, but one day this seed will be resurrected and glorified. Amen. So, tayo ay merong humanity. No? Pwede natin sabihin, yung humanity natin sa panahon na ito ay weak. Kaya nga, ito ay tinatawag na flesh pa rin eh. Laman pa din to. No? Pero itong humanity na ito, hindi naman mawawala ito eh. Ito ay magiging humanity natin. Subalit, sa mga darating na panahon, itong humanity natin na natural ngayon ay magiging spiritual. Yan ay sa darating na panahon. At pwede natin sabihin sa pagbalik ng Panginoon, ang ating humanity, pagkatao na laman pa rin ngayon, isang araw ay magiging spiritual na humanity. Magantay ka lang, huwag kang mainip. At maganda, makikooperate din tayo sa transformation ng Panginoon para mapabilis ang proseso na kung saan ang ating humanity ay magiging spiritual na humanity. At itong humanity natin, hinalintulad siya sa binhi. Sa binhi. Na isang araw, itong binhing ito, mare-resurrect siya. Kasi pwede natin sabihin, ang binhi, ang destinasyon ng mga binhi ay resurrection. Kaya nga ginawa mo siyang, iningatan mo siya bilang binhi eh. Dahil may plano ka na isang araw ay ililibing mo yan sa lupa. At dadaan niya sa pagkabuhay na muli
at yan ay mabubuhay na muli. Ganon din ang ating humanity. Katulad siya sa isang binhi, na isang araw, siya ay mabubuhay na muli at maluluwalhati. Magantay ka lang. Amen. So today's reading na ako, how can we have divinity? We have it by being regenerated in our spirit by the Spirit of Christ. Okay, so paano ba tayo nagkaroon ng divinity? Ang buhay ng Diyos o pagkamaka-Diyos? Paano tayo nagkaroon yan? Yan ay sa pamamagitan ng pagsilang na muli. At yan yung time na tayo ay nanampalataya sa Panginoon at ang Espiritu Santo, dinala niya tungo sa atin yung buhay na divine. So, dyan tayo nagkaroon ng divinity. Amen. So, pagkatapos nito, through incarnation, Christ put humanity upon himself and thereafter had two natures, the divine nature and the human nature. Kailan naman nagkaroon ng humanity ang Panginoon? Dating wala, hindi ba? Yan ay nangyari nung siya naman ay nagkatawang tao. At syempre, yung kanyang pagkakatawang tao ay naproseso sa pamamagitan ni Maria na nagsilang sa kanya. Matutusin ng Panginoon, wala naman siyang biological father. Siya ay ipinunla, binuo, no, ng Espiritu Santo sa sinapupunan ni Mary. Yun ang source ng kanyang humanity. Ito ay kapangyarihan ng buhay na nanggaling sa Espiritu Santo. Na siyang nagbunga ng humanity sa loob ng Panginoon. Sa loob ng sinapupunan ni Maria, at diyan nagkaroon ng humanity ang Panginoon. Amen. Ang Panginoon ay mayroong dalawang nature na sinasabi, divine nature and human nature. Kasi yung divine nature, original na yun na meron na. Yung humanity or human nature, yan ay nabuo lang nung siya ay nagkatawang tao. Kaya meron siyang dalawang kalikasan. Divine nature and human nature. Okay. Tayo naman, okay, dating tao, sinilang ng magulang natin, okay, tao tayo, na kung saan naman nadala sa atin yung divine nature sa pamamagitan ng regeneration o pagkasilang na muli. Kaya ngayon, pwede natin sabihin, pareho tayo ng Panginoon. Meron tayong divine nature na nakamit natin sa pamamagitan ng regeneration, no? At yung dati nating human nature. So sa atin, nauna yung human nature bago dinala yung divine nature. So ang Panginoong Jesus meron din dalawang nature. No? Divine nature at human nature. Nauna naman yung kanyang divine nature. Naku, hindi lang nauna. From eternity, meron na siyang divine nature. Kasi anak siya ng Diyos eh. Ngayon, yung humanity, naidagdag naman sa kanya. Pero eventually, pareho na. Tagalawang nature na tayo. Si Kristo, may dalawang nature. Tayo, meron na ring dalawang nature. Amen. Amen. So, through His resurrection and through His resurrection and through coming into us as the Spirit, Christ has brought divinity into us. Therefore, we also have two natures, the human nature and the divine nature. By being born of the Spirit, we have become partakers of the divine nature. Okay. So kanina, binanggit natin na meron na tayong dalawang kalikasan, divine and human. Nauna, human, pagkatapos, yung espiritu, dinala rin yung divine nature sa atin. At ito ay nangyari nung tayo ay naisilang na muli. Pero merong magandang nangyari dyan. Nung tayo ay naisilang na muli, nagkaroon tayo ng divine nature, tayo ay naging partakers of the divine nature. Ibig sabihin, meron tayong capacity ngayon na makibahagi sa dibinong kalikasan ng Diyos.
At yan ay nagbubunga ng isang proseso at pagsulong sa ating Christian life. Nagkakaroon ng transformation, nagkakaroon ng growth in life, nagkakaroon ng improvement ang ating virtue, tumataas ang kalidad ng ating humanity, at lahat ng ito ay natatamo natin sa pamamagitan ng pamamahagi sa dibinong kalikasan. So nailagay tayo sa isang posisyon na pagkatapos nating magtamo ng dibinong kalikasan, nagkaroon tayo ng abilidad, kapasidad para maging partakers of the divine nature. Ang ibig sabihin, hindi sapat na meron tayong divine nature by regeneration. Kailangan mag-progress pa yan, no, sa pamamagitan ng ating pamamahagi, pakikibahagi sa dibinong kalikasan ng Diyos. At syempre, yan ay ginagawa natin sa pamamagitan ng fellowship, pag-i-enjoy ng salita, pagtawag sa pangalan ng Panginoon, pakikipagsalamuha sa Kanya, pananalangin, pagpunta sa pagpupulong. So lahat ng ating mga spiritual na pagsasagawa ay mga pagsasagawa ng pakikibahagi sa dibinong kalikasan. Amen. We can say, Lord, just as you have two natures, so we have two natures also. You are divine and human, and we are human and divine. So, yung sequence, napansin nyo. Sabi niya, Lord, you are divine. Tama yun, una, divine. And human, nag-incarnate, nagkaroon ng dalawa. Kami naman ay human, una yon. Divine, nung nanampalataya tayo sa Panginoon. Pero, ano naman, hindi naman pinag-uusapan yung sequence. Ang importante, pareho tayo ng Panginoon. May dalawa siyang nature, divine and human. Tayo ay meron ding dalawang nature, human and divine. So, ang ganda, di ba? Amen. Amen. Okay, so, hallelujah. We are the same as you. Lord, you have our nature, and we have yours. You are both divine and human, and we are both human and divine. Pareho. Parang ano yan, pwede mo sabihin sa Panginoon. Panginoon, katulad tayo. Meron kang dalawang nature, divine and human. Kami rin meron, human and divine. Pareho tayo, Panginoon. So ano kaya sasabihin ng Panginoon? Sasabihin ng Panginoon, tama. No? Kaya lang ako, perfect na. Ikaw hindi pa. Pero makikoordinate ka lang. Ang gawain ng Panginoon is leading many sons to glory. At mula dyan, ipa-perfect tayo ng Panginoon na maging katulad niya na siyang panganay na anak ng Diyos. Na kung saan ang kanyang humanity na proseso na. Naging anak na ng Diyos. At tayo naman, na proseso rin tayo. Ang ating pagtaong espiritu, naging anak din ng Diyos. Nandiyan yung divine life. Pero yung humanity natin, nako, malayo pa. No, pero sa pamamagitan ng being partakers of the divine nature, tuloy-tuloy din ang ating proseso. Uunlad din tayo, susulong din tayo. Kaya, wag lang tayo mainip. Importante, constant ang partaking of the divine nature. Amen. You are the head of the body, and we are the members of the body. Lord, you are the Son of God, and we are sons of God also. The Lord appreciates it when we speak to Him in this way. He enjoys it when we declare the fact that God no longer just one Son. Okay, ulitin ko to. He enjoys it when we declare the fact that God no longer has just one Son. Okay, tama naman. The only begotten Son, but many sons. Christ is the firstborn
and us as the many sons, Christ has already been designated the Son of God. But we are still in the process of designation. One day this process will be completed, and for eternity, we will be the same as Christ, God's firstborn Son. Amen. So yung ginamit niyang word sa Panginoon ay designated. Naitalaga na siya. Tapos na ang pagtatalaga ng Panginoon. No, na siya ay nakompleto niya ang pagiging anak ng Diyos in both humanity and divinity. Tapos sinabi niya, but we are still in the process of designation. So, yung designation, hindi isang blow, hindi isang boom, kundi it's a process. No, sa atin, it's a going on process of designation. No, at isang araw, sabi niya, makukumpleto rin ito. Maabot din natin yung kakumpletuhan ng ating designation. So, tumatakbo siya. Para siyang minsan di ba nagpipindot tayo ng mga cellphone? Pag nagpindot tayo ng isang pindot, minsan naglo-load pa siya, naglo-load. Iniintay mo lang hanggang makumpleto yung process. At mararating yung yung intention mo doon sa click na yun. Di ba? Pag nag-click tayo, click. Okay. Maandar. Minsan sa cellphone, mabagal. Mabagal siya. Maski sa laptop, ganun din. Ang bagal ng umiikot. Minsan nakakainip. At meron naman time na yung mga ibang cellphone, ang bilis naman. Pag click mo, boom. Agad. Completed. Nakalagay dyan. Completed. Process is completed. So tayo ganyan. Umiikot. Ibig sabihin, nasa process of designation. Partakers of the divine natures. Partaker. Paano natin ginagawa yan? Fellowship. Pagkagising sa umaga, fellowship. Sa gabi, prayer. Sa buong araw, calling on the name of the Lord. Sa umaga, Word of God. Pray reading, prayer. Enjoying the Word. Pag Lord's Day, meeting. Lord's Table meeting. Ministry meeting. So, kumisa naman, conference. Training. Lahat ito, partakers of the divine nature. Ito yung proseso. At syempre, hindi rin natin pinababayaan yung aspekto ng buhay. Sa aspekto ng buhay, meron naman yung mga dealing of sins. Lahat ng mga kasalanan natin, kino-confess natin sa Panginoon. Hinihingi natin ng tawad. Binibigyan tayo ng liwanag. Naku, nagawa ko to. Panginoon, patawarin mo. Tinutuos din natin ng mga makasanlibutang bagay. Kung minsan naaakit tayo, pero Panginoon, ayoko maakit dito. Nilalagay natin ang ating sarili sa mga lesson, katulad ng lesson ng krus. Kami. Lahat ito, mga pagsasagawa. Ito yung process of designation. Pinupurify tayo. Pinapurge tayo. Pati conscience natin, nililinis ng Panginoon. So, nakikipag-cooperate tayo. Hindi lang yan. Nagsiserve pa tayo sa Panginoon. Nagpipreach ng gospel. Di ba? Nagmi-minister ng life sa mga kapatid. Dumadalaw, bumibisita. Pinapakain ng mga kapatid. Hindi lang yan. Pati sa mga material offering, faithful, offer. Pagtanggap ng blessing, offer sa Panginoon, offer. Ang daming proseso ng designation. No? At lahat ng ito, wag kang mainip. Mapupuspusan ka ng Panginoon. Diba? Doon sa keynote niya, yung 1 Corinthians 15, sabi niya, yung makalamang kalikasan, isang kisat mata, naging spiritual na katawan. Kaya, lahat ng ito, mga kapatid, kailangan by faith sinasagawa natin. Amen. At one day, ayan na,
kumpleto ka ng anak ng Diyos. Sa buhay, sa kalikasan, in humanity. No? At hindi lang yan, kumpletong anak ng Diyos sa espiritu, kaluluwa, katawan. So yan yung sinasabing, we are conformed to the image of the firstborn Son of God. Iwinawangis tayo. Winawangis tayo. Ang umiikot. Winawangis. Dinadala sa anyo ng panganay na anak ng Diyos. So yan yung consummation. Yan siya. Amen. So, process of designation. Kakamukha natin ng Panginoon. Siya tapos na. Nakumpleto na yung kanyang proseso sa pamamagitan ng resurrection. So, yung resurrection niya, nakumpleto na niya. Amen. Okay, so tuloy na natin to. Amen. God's firstborn son. Okay. Okay, verse 3 as the praise according to the flesh. And verse 4, the praise according to the spirit. In 8:4, Paul speaks about walking according to the spirit and not according to the flesh. This is one example of how the key words in 1:3 and 4 are used again by Paul later in this book. So yun yung mga yun yung mga keyword. Yung mga keyword. Sa cellphone may mga rin niya, may mga key din na ginagamit. Para marating yung sagawa yung mga proseso, di ba? According. Okay, merong according to the flesh. Di ba? Merong according to the spirit. So lahat ng ito ay mga key na ginagamit para sa ating transformation. An especially marvelous word in 1:4 is resurrection. Christ was designated the Son of God out of the resurrection of the dead. In 6:5, Paul says that we will also be in the likeness of his resurrection. Christ was designated by resurrection, and we will be in the likeness of this resurrection. As we share Christ's resurrection, we undergo the process of being designated the sons of God. We are designated, in fact, by resurrection. So sa panig ng Panginoon, yung kanyang designation ay naisagawa sa pamamagitan ng resurrection. So sa resurrection, mayroong power of life na nagproseso dyan. Tayo naman, sinasabi na tayo ay mapapawangis, okay, ayon sa kanyang pagkabuhay na muli. At ginamit niya yung likeness of his resurrection. Sa larawan ng kanyang pagkabuhay na muli. So doon tayo pumapasok. Nang ibig sabihin, ito ay identity. Identity siya. Pakikipag-isa. Na isinasagawa, dinadala tayo ng espiritu, okay, sa anyo ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. At ito ay bahagi pa rin ng tinatawag nating proseso ng pagtatalaga upang tayo ay maiwangis sa anyo ng panganay na anak ng Diyos. Kaya gumagawa yung Espiritu sa atin. Amen. An especially marvelous words. Okay, so yun yung resurrection. Okay, so ito, sabi niya. Every life has its own form. For example, a dog has one form, and a chicken has another. The growth of a certain life brings in the full form of that life. Today we are sons of God, but we do not yet have the full form, the complete shape of sons of God. Kasi life ito life ito. Okay? So yung mga life ay merong simula siya. Meron siya simula. At bawat buhay may kanya-kanyang karakteristik o forma. So iba-iba yan.
Alam mo, yung aso, manganganak siya, korting aso, pero ano pa, parang hindi pa talaga mukhang aso yan. Tutumpa-tumpa pa nga yan pag naglalakad eh. Pero unti-unti nagde-develop yan hanggang maging isang aso siya. No? So hindi siya magiging pusa kasi aso siya eh. Mapoform siya, madidevelop siya bilang aso. So huwag kang matakot. Ako itong alaga ko, maging aso kaya to. Hindi, hindi mangyayari. Hindi mangyari. Ano, tiyak na mangyayari yun. Kasi may form yun eh, buhay niya yun eh. So yung manok, pag nakakita ka ng mga chick, mga kiti, ng mga manok, ang liliit, parang ibang itsura. Pero isang araw, nagde-develop sila, lalo yung yung tandang. Pag ano na siya, nagde-develop, ang ganda. Di ba? Parang ano na siya, tumitindi yung itsura niya, lakas niya, balahibo niya, mga iba't ibang parte niya. Mapoporma siya bilang manok. Ganun. Tayo, ano ba tayo? Tayo yung mga anak ng Diyos. Ang ating pagkasilang na muli ay pagkasilang ng anak ng Diyos. At yan ang buhay natin. At yan ang direksyon natin. Na tayo ay gumulang, umunlad, talaga bilang anak ng Diyos. Isang araw, anak ka talaga ng Diyos. Kompletong development. Nako. Oh, Lord Jesus. Pag nakita natin yan, pag tumingin ka sa salamin, ay, ito pala, ganito pala. Tagal kong inantay itong sitwasyon na to. So, alam mo, ito mga message natin. No, mga message ng buhay kasi ito eh. Hindi tayo yung mga nagsasalita ng mga superficial na mga bagay na manampalataya ka sa Panginoon. Pagdating mo sa langit, meron ka isang malaking mansyon. So, hindi tayo nag-i-speak ng mga ganyan. No. Ang sinasalita natin ay yung mga sinasabi ng Biblia na ikaw ay iwawangis niya sa kanyo ng kanyang panganay na anak. Di ba? Ang linaw. Ikaw ay dadali niya sa kaluwalhatian. Ang linaw. Tayo ay madadala sa full sonship. Ang linaw. Yan ang ating direksyon. Yan ang buhay natin. At yan ang uri ng buhay na magiging direksyon natin at kung ano tayo. Kaya yun yung sinasabi rito. So maganda yung paglalarawan niya ng mga ganito. Amen. Okay, so therefore by growth and transformation, we need to be conformed to the image of Christ. Eventually, we will be completely conformed to his image. Then we will possess the full life shape which comes from the life power and with the life essence. Sipin mo, isang araw, sa pamamagitan ng growth in life and transformation, maiwawangis tayo sa anyo ng Panginoon. Amen. Ang pinaka-sentro ng buong sansinuko ay si Kristo. Diyan tayo maiwawangis. Okay. Ito ang totalidad ng lahat ng kagandahan. Lahat ng kaluwalhatian. Diyan ang ating direksyon. At ito ay sa pamamagitan ng paglago at transformation. Amen. At mararating natin ang hugis ng buhay mula sa kapangyarihan ng buhay. At mula din sa esensya ng buhay. Amen. A carnation, a chicken, and a dog all have different life form according to their life essence. A carnation has the form of a carnation because it has the life essence of a carnation. The carnation essence develops into the carnation form
by means of life power within the carnation. Si Brother Lee, gustong-gusto niyang gamitin yung carnation eh. Kasi sabi niya, yung carnation, may seed din yan eh. May seed, meron din binhi yan. Alam na yung carnation yan, yung pinakamagandang bulaklak eh. Yung carnation. No? Yan ay kahawig ng rose. Pero mas ano siya, mas malalaki siya. At mas siksik yung kanyang mga petals. Talagang maganda siya. At hindi ko alam kung pula lang meron yung carnation. Pero that's one or perhaps the most beautiful flower in the whole world, carnation. Pero pag seed pa siya, hindi mo siya ma-appreciate. Maliit, maitim o ano, walang forma. Pero pag yan ay naihasik sa lupa, diba, sumibol, tumubo, namukadkad, at nagkumpleto yung kanyang blossom, bloom. Nag-bloom na siya. Wow! Hindi mo maisip na dati isang maliit na binhi lang siya. So, ganyan din tayo. Yung buhay na naihasik sa loob natin ay meron siyang life essence, meron siyang forma, at meron siyang uri. At yun ang kanyang magiging direction. Ano uli yung buhay na naidala sa atin? Buhay ng anak ng Diyos. No? At itong anak ng Diyos ay naging modelo natin. At kung titignan mo siya, malalaman mo ngayon kung ano magiging ano ka sa pagdating ng eternity. Yan ang tandaan natin. Walang paltos yan. Hindi tayo nag-aalatsamba. Direction natin yan. Okay, so praise the Lord that we have the life essence and the life power within us. This life power is shaping us into the image of the Son of God. Through this shaping function of the life power, we will be fully conformed to the image of Christ. Fully conformed, fully ganap na, okay, maihuwangis, maihuhugis sa anak ng Diyos. Kaya ginamit niya yung word na shaping. Sineshape tayo. Sineshape, kinokorte doon sa panganay na anak ng Diyos. Yan ang ating destination. Amen. So, salamat Panginoon sa mga mayayaman mong pahayag na ikaw ang anak ng Diyos sa kaluwalhatian. Salamat ikaw ay kumpleto na. Nakapasok ka na sa kaluwalhatian. Nailuklok ka na at nai-declare at naitalaga bilang anak ng Diyos sa dalawang kalikasan mo. Pagiging tao at pagiging Diyos. At salamat din sa panahon na ito. Gumagawa ka ng pagtatalaga, proseso ng pagtatalaga tungo sa aming mga anak. Upang isang araw, Panginoon, kami ay maiwangis sa iyo na siyang panganay na anak ng Diyos. Salamat, Panginoon. Amen.